sa aking bayan, darating ang bayan ko. Mula sa bawat sulok ng mundo, sa oras ng pagliligtas, lilingapin kong bayan ko. Lahig sa sariling lupain, bayan na maalipin, ako'y maghahanda ng daan. Alang-alang sa aking bayan, darating ang bayan ko. Mula sa bawat sulok ng mundo, bawat sulok ng mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. At ngayon din linggo ito ay ating pinagdiriwang ang ika-57 linggo ng taon ng Catholic Communication Sunday. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarmal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos ating naglahi, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan
Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayoy, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan niyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito'y siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo naririto at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. At narinig natin ang panimula na ito na ang wakas ng mabuting balita ayon kay San Mateo. So may dulo, may hangganan, may wakas. At lahat, kahit anuman bagay dito sa mundo ay mayroong wakas. Yan ang isang katotohanan na dapat nating tanggapin at maunawaan. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay nagtuturo sa atin ng mga bagay, katulad ng totoo ang langit at si Kristo ay umakyat na sa langit. At doon, ang sabi nga, kung doon tayo nanggaling at doon din tayo dapat na
magbalik. Ngayon, mayroon tayong tagapamagitan. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, mayroon ng umuupo para sa ating kapakanan. Magtatanggol sa atin at makikiusap para sa atin. Kumbaga sa pag-upo ni Jesus sa kanyang trono sa langit, mas dikit na ito, no? Mas malapit na. Kumbaga sa salita natin, may padrino tayo sa langit at umasa tayo, no? Na siya rin naman ang nagsabing, anuman ang hingin ninyo sa aking pangalan ay ipagkakaloob ng aking Ama. Kaya nawa matutunan natin at mas maunawaan ang mensahe ng kapistahan nating ito. Sa Ebanghelyo, sa kanyang pag-akyat o bago man siya umalis, no? Talagang sa kahuli-hulihan ay nagbibigay siya ng mensahe at hamon na may kalakip na o yung misyon na may kalakip na hamon para sa kanyang mga alagad. Kailangan niyang umakyat sa langit. Dapat na siyang umakyat sa langit. Kaya inihabilin niya sa kanyang mga alagad ang gawain na humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, minsan kasi pag sa atin, kapag may nawawala, no? Sabihin na natin, umakyat na siya sa langit. Yan. Marami sa atin ang nalulungkot. Marami sa atin ang nag-aalala. Hindi ko alam kung anong dahilan. Sa atin po, no? Kapag may umakyat na sa langit, namatay na, nawala na, umakyat na sa langit, ano ang ating pagtanggap o ano ang ating nararamdaman? Kasi minsan ayaw nating i-let go ang isang tao dahil nangangamba tayo para sa atin, yung kapakanan natin. Hindi para dun sa aalis, kundi yung para sa atin. Pero alam naman ito ni Jesus. Pero umakyat siya sa langit dahil kailangan niyang umakyat sa langit para din sa ating kapakanan. Pero sa kanyang pag-akyat, iniiwan niya ang pagtitiwala sa kanyang mga alagad. Pinagtitiwalaan niya, ipinagkatiwala niya ang misyon na magpalaganap, magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. Sabihin niyo nga po, may tiwala. Nagtiwala sa Jesus. Baka alam niya, no, hindi magiging madali para sa kanyang mga alagad ang kanilang haharapin. Pero yung kanya pong pag-alis ay pagpapakita ng pagtitiwala sa kanyang mga alagad. Di ba po minsan pa sa atin, no? Bakit ayaw mong umalis? Baka, no? Baka nangangamba ka at kulang ka pa sa tiwala na hindi sila mabubuhay o kaya hindi nila kakayanin kapag wala ka. May ganong aspeto o pananaw sa atin na ayaw nating umalis kasi nangangamba ka na paano sila? No? Paano sila mabubuhay? Kaya kailangan natin ng pagtitiwala. Kung kayo nga, no, tinan ninyo, bago kayo naging magulang, umasa kayo sa inyong mga magulang. Ngayon kayo na, panahon nyo naman, na kaya nyo, nagawa nyo. Mayroong mga pagkakataon na nagkamali kayo at nagkakamali pa rin, pero natututo tayo. Kailangan lang talaga natin magtiwala.
Sa umpisa, Lord, paano to? Hindi namin to kakayanin. Mahirap to, Lord. Ay kaya nga pinagkalooban tayo at patuloy na pinagkakalooban ng biyaya ng Espiritu Santo. Kung ang Diyos nagtitiwala sa atin, lalo tigit kailangan tayong magtiwala sa Diyos. Wala man siya dito, katabi natin physically, pero kasama natin siya. Yan ang pangako ni Kristo. Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tandaan natin lahat. Meron po tayong misyon na ipinagkaloob sa atin. Iba-iba man ang ating estado sa buhay. Iba-iba man ang ating calling o bukasyon. Pero lahat tayo ay inaanyayahan na makibahagi sa misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Kung saan sa panahon natin, sa modernong paraan, sa dami ng mga social media na pwedeng gamitin, ilan sa atin ang naglalakas loob o nagsisimula ng magkaroon ng lakas ng loob na magpahayag ng mabuting balita ng katotohanan. Kaya ngayon, ngayong linggo ay ginugunita din natin, pinagdiriwang ang World Communication Sunday. Na gamitin ang anumang platform para ma-communicate natin ang salita ng Diyos. Dati, wala tayong live mass o online masses. Andi dito lang, kung sino lang ang nandi dito, yun lang. 10, 20, 40. Pero ngayon, kahit sa ang sulok, nanonood at nakikiisa sa atin sa misa para maiparating natin ang mabuting balita. Iba't iba ang oras natin. Dito sa atin, 6:30 ng umaga. Doon sa nanonood sa online mass, 6:30 ng gabi. O kaya, Sabado pa lang. Pero ito yung hamon sa atin, no? Na kailangan din natin talagang harapin. No? Kailangan natin tapatan ang mga nagpapakalat ng fake news, ang mga bumabaluktot ng katotohanan, ang mga sumisira sa katotohanan, kapalit ng anumang halaga, kapalit ng pera, kumita lang. Pero sa atin, ang hamon, magpahayag tayo. Kasi ito lang ito din ang paraan para tayo makaakyat sa langit. Pero kadalasan, kapag tinatanong ko kayo, ayaw nyo namang umakyat sa langit. Kaya ayaw nating gawin yung dapat nating ginagawa o ginawa noon pa. Kaya hanggang ngayon, nakatunganga tayo. Kaya nga sabi, ano pa bang ginagawa nyo dyan? Ang tinitingala nyo? Huwag kayong tingala ng tingala lang. Kumilos kayo. Kailan natin sisimulan? Kailan natin tatapusin ng pagtunganga lang? Kasi hindi lang tayo hanggang tingin lang. No? Hindi. Pwede natin siyang marating. Pwede natin siyang maabot. At hinihintay tayo doon sa langit. Kaya ngayon, alam nyo na, alam na natin kahit papaano kung makakabalik ba ako sa langit, makakaakyat ba ako doon. Una, kailangan mong isipin, nagpahayag ba ako ng mabuting balita? Nagturo ba ako tungkol sa pananampalataya? Na pananampalataya natin, na kapag naintindihan na natin, papabinyag sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Isinasabuhay ba natin ang mga utos ni Kristo? Hindi lang alam, hindi lang sa nandito lang, kundi isinasabuhay ba natin ito? Siguro kahit sa tatlong ito man lang, ma-evaluate natin, makakaakyat ba ako sa langit o hindi pa? So may panahon pa. No?
May oras pa tayo. Pero tandaan ninyo, limited ang oras natin. Kaya kailangan natin magpursige sa abot ng ating makakaya kahit sa kahuli-huliang sandali ng ating buhay. I-communicate natin, ipahayag natin, iparating natin kung ano ang nais ni Jesus na atin pong ipahayag. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya't nakatitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, ang ating itutugon. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, O Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon at internet at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanang umuunlad sa katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghandog sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, ng mga kaluluwa na inihiling ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Ang nararamdaman
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus sa Panginoon namin. Sila ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Magsana sa kaligtasan, pinawalang aparilito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, hallelujah. Si Kristo'y nabuhay, hallelujah. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, hallelujah, hallelujah. Si Kristo'y namatay, hallelujah. Kristo'y nabuhay, hallelujah. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, hallelujah, hallelujah.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Pedrito na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw na may makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng hangin, kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga salaparan. Magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami itulot sa tukso at yadya mo kami sa
lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I need you, my Lord, for every day that comes, for all their pains and joys, be there to understand. They may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I will you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overs them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyo po mga tulong at donasyon para sa Simbahan ng Birin ng Solidad. Gayon din po ang inyo po mga tulong para sa atin pong gaganaping Sagala Solidad sa May 28. At kayo din po ay aming inaanyayahan makilahok sa gagawing prosesyon bilang culmination ng ating pong Flores de Maria sa May 28 pagkatapos po ng misa
sa hapon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay dadako tayo sa pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birhen ng Soledad. Halina tayo ay dulog kay Mariang inang ni Jesus at nakapuning ibubos nitong mananako. Purihin natin tigalang yamang siya ay ating ina. Halina't tayo'y mag-alay ng bulaklak kay Maria.